Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol po sa taong laging linalamig. Masasabi natin na common yata to sa mga nagkakaedad, pero nakikita ko rin sa mga ilan na medyo bata-bata pa, no? So, laging linalamig, always feeling cold. Kailangan malaman natin, ano kaya to? Sakit ba to? Siyempre, kung malamig ang panahon, natural naman na lalamigin tayo. Pero ang masama, kung palagi ka na lang linalamig, maski na hindi naman malamig ang panahon. Pinagpapawisan na yung iba, ikaw ginaw na ginaw ka pa rin. So ano kayo yung mga reason? Pag nalaman natin yung reason, baka meron tayong solusyon na makikita. Kaysa, puro sa lang, Dok, giniginaw ako. Di magkumot ka, mag-jacket ka, pero bakit nga? So ito na. Ano yung mga posibleng dahilan bakit ang isang tao medyo linalamig at medyo napapadalas? So isa-isayin natin ha. May mga medical reason. So number 1 at pinaka-common, hypothyroidism. Pag sinabing hypo, mababa. Mababa. So mababa yung thyroid hormone nyo. At ang mga pasyente may hypothyroidism, bukod sa napapansin nila, medyo bumibigat timbang ko, madalas dinadaing nila na madalas silang giniginaw. Yan ay isang masasabing common na daing na mga may hypothyroidism. Sa mga nagkakaedad, may tinatawag na physiologic hypothyroidism. Ito yung sa pagtanda, medyo bumababa yung thyroid hormone. At pwedeng iyon ang isa sa dahilan. Physiologic hypothyroidism sa mga nagkakaedad. So, ang thyroid, mahalaga yan sa ating metabolismo ng katawan. Mapamataas, mapababa, masama. So, dito sa hypothyroidism, mababa o mahina ang level ng pinoproduce ng thyroid nyo ng mga thyroid hormones. Pero other hypothyroidism symptoms include the following. So kung napansin nyo, madalas kang giniginaw at meron ka nitong mga sumusunod. Napansin mo parang dry ang hair mo, pati ang balat mo. Numinipis na yung buhok, medyo naglalagas, medyo napapanotsia na. Kung kayo naman ay regular pa menstruation, napansin nyo mas lumakas ang menstruation nyo. O kaya naging irregular at yung unexplained weight gain. Kung kayo po'y giniginaw at meron kayong mga naramdaman na ganito, malamang baka may kinalaman niya sa tinatawag na hypothyroidism. Pero wag ho kayong magsa-self-medicate. Pumunta kayo sa isang doktor, siya na pong bahala magsuri sa inyo sa pamamagitan lang ng simpleng blood test lang. Titingnan lang yung thyroid hormone nyo, malalaman na kung ano kaya yung dahilan ng panlalamig nyo. Number 2, meron din tinatawag na anemia na iron deficiency. Ito yung mga taong mababa yung iron, na isang uri lang ng mineral, kaya nagkaroon ka ng pagbaba rin ng inyong hemoglobin, pagbaba din ng inyong mga red blood cell. So ano naman ang mararamdaman yan? Bukod doon sa nanlalamig, alam natin na ang isang tao may anemia, minsan, di ba, namumutla, di ba? So, yung iron, tumutulong naman yan sa inyong red blood cell na magdala ng oxygen sa buong katawan nyo. Siyempre, pag meron oxygen at magandang daloy ng dugo nyo, mainit ang pakiramdam nyo. Di ba, pag ang isang tao nakita nyong nakalandusay, hahawakan nyo, naku, malamig na, patay na, ganun ang kadalasan sinasabi, di ba? So, ang mababang iron na sumusunod yan ay pwede magkaroon din ng pagbaba ng thyroid function nyo. So, importante ang iron para normal din ang function ng thyroid nyo. So, nagiging mabagal ang function ng thyroid, leading to hypothyroidism at yan ang isa sa dahilan kung bakit nanlalamig kayo. So, pwedeng mababang iron at mababa pa yung T3, T4 o yung tinatawag na thyroid hormones. Other iron deficiency anemia symptoms include brittle yung mga nail, napapansin nyo, parang nakakrak yung mga daliri nyo, no? Yung mga kuko, hindi daliri. Napansin nyo, nahirapan ka mag-concentrate. Yung pale lang skin, maputla, pati yung mata, pag tingnan nyo yung sclera, maputla. At may kasamang hapo o shortness of breath. So, ito na naman. Kung kayo po'y nanlalamig at napansin nyo yung kuko nyo, parang brittle, di ba?
Tapos napansin nyo, hirap ka makapag-isip, concentrate, namumutla ka at nahirapan ka huminga, baka naman may kinalaman sa iron deficiency anemia. Number 3, lack of sleep. Marami mga senior citizen na dumadaig na hirap sila matulog, mababaw ang kanilang tulog. At kung nasamahan pa ng pakiramdam na palaging giniginaw, huwag kayong magtaka. Because not getting enough sleep may alter your body system. Yung nagre-regulate ng body temperature nyo. So, yun ang paliwanag. So, kung kayo madalas giniginaw, nanlalamig, hindi lang po ng buong katawan, o minsan sabi ng pasyente, paa lang. Maski paa lang, pwedeng dahilan din yan, no? Maski paa o kamay lang ang nanlalamig, o kaya mukha lang, no? Pwedeng nagbago yung body temperature nyo because yung sistema nagbago dahil sa kakulangan nyo ng tulog. Research has found that lack of sleep impact your metabolism. Having metabolic dysfunction may lead to feeling cold. So, yan yung mga base sa mga research. Number 4, low body weight. Ano ibig sabihin nito? Kung may overweight, meron naman underweight. Ito yung mga tao na yung ideal weight nila, mababa sila ng mga 20%. Ang obese, mataas ang iyong bilang ng 20% sa maximum na allowable weight nyo. Pero ang low body weight naman, less than more than 20% ang kulang sa timbang nyo. Halimbawa, ang height mo 5'4", isa kang babae, tapos ang timbang mo, pagpalagay natin 35 kilos lang. Underweight po yon. Low body weight, syempre kulang ka sa taba, kulang ka sa muscle, kulang ka sa mga nagtinatawag na parang insulator, yung nagpapainit ng katawan nyo, kaya ka palaging giniginaw. Kaya yung mga payat kadalasan mas ginawin kaysa mga matataba. Yung mga matataba naman palaging init na init maski malamig ang panahon. Di ho ba? Napansin nyo ba yon? Having low body weight means mababa din ang muscle mass nyo. So, yan ang nagko-contribute ng madalas kayong giniginaw. Number 5, poor circulation. Ito common to sa mga may sakit sa puso. Ang circulation problem, may kinalaman sa pangit ang daloy ng dugo. Hindi nakakaabot ngayon yung pagdaloy ng dugo nyo, lalo na sa inyong mga extremities. Ano extremities? Yung mga kamay, paa, yung mga hita, binti, braso. Yan ang mga extremities. Kaya mapapansin nyo sa mga may circulatory problem, lalo na yung mga problema sa puso, ang lumalamig sa kanila kadalasan kamay o kaya talampakan. Yan. Pero kung pansinin mo, yung ibang parte ng katawan nila, medyo mainit. Yung kamay at talampakan lang. So, pwede yan din ang dahilan ng panlalamig. May tinatawag na Raynaud's disease na isang uri ng problema sa mga ugat sa inyong kamay at pwede sa paa na panandalian, sumikip o naging makipot ang inyong mga ugat. Lalo na pag nakakaramdam ng lamig. So yan yung Raynaud's disease na tinatawag at kadalasan nakikita yan sa mga smokers. So yung mga naninigarilyo, tigil yun na yan. Kakadiscuss ko lang po nung vape tsaka sigarilyo, di ho ba? Heart diseases, smoking are the major cause of circulatory problem. So mga heart disease tulad ng coronary artery disease, yung mga may bara-bara sa ugat sa puso, yung mga pasyenteng matataas ang kolesterol, ako ingat na rin po tayo. Heart disease causes your heart to not pump effectively. So yung pagbomba ng puso nyo hindi na ganun kaganda at yung paninigarilyo dahil na sa mga nicotine at kung ano-ano pa, kumikipot ang inyong ugat. Number 6 na pwedeng dahilan ng panlalamig ay yung tinatawag na PAD, peripheral artery disease. Meron po akong complete lecture tungkol sa peripheral artery disease. Sana mapanood nyo po yun. Pag sinabing peripheral artery disease, nangyayari to kung saan yung mga ugat nyo ay maaaring nadepositohan, nabarahan ng mga taba, mga fatty substance na tinatawag na mga plaque or plaque. Yan. Plaque. Yan yung mga cholesterol plaque na tinatawag. Natural, pag ang ugat nyo ay nagkaroon ng pagbabara o pagkipot dahil sa naiimbak ng mga taba dyan o mga cholesterol, yung delivery ng blood nyo sa buong katawan nyo apektado. So yan yung tinatawag na nagkakaroon ng peripheral artery disease dahil sa pagkipot ng ugat at kung saan nababawasan ng daloy ng dugo. Pero kung may PAD po kayo o peripheral artery disease, ito naman yung mapapansin nyo. Bukod sa nanlalamig, makikita nyo, lalo na sa may bandang paa, binti, medyo nagiging iba yung kulay, bluish black, o kaya pwede rin pale, namumutla. Masakit pag linalakad ang mga binti. Minsan mabigat, namamanhid, lalo na pag kayo umaakit ng hagdanan o naglalakad.
ang buhok dun sa inyong legs, mapapansin nyo parang nalalagas. Isang senyalis na yan ng poor circulation. At yung pagtubo ng inyong mga kuko sa daliri sa paa o sa kamay ay nagiging mabagal. Nagkakaroon ka ng mga sore o mga sugat na ang hirap gumaling, lalo na sa lower extremities. Kaya ingat yung mga diabetic, na pag diabetic na, mataas pang cholesterol, mataas pang blood pressure, chances sila yung mga may ganito. At pag nasugatan, hindi na mapagaling-galing hanggang sa umabot na kailangan putulan. At mapapansin din ng doktor pag kayo po'y pinulsuhan sa inyong legs at binti, ay napakahina. Ibig sabihin, hindi talaga dumadaloy masyado ang dugo. Number 7, ito simple lang. May vitamin B12 deficiency na tinatawag na pwede rin mag-cause sa inyo ng panlalamig. So yung vitamin B complex, may B12 na kasama, pero kung talagang medyo kailangan ng puro na vitamin B12, ay idinadagdag to ng mga doktor. So not consuming enough vitamin B12, about 2.4 micrograms daily ang kailangan ng average adult. Pero siyempre, pag kayo po yung nagkakaedad o may sakit, mas mataas pa dyan ang kinakailangan. Pwede ka magkaroon ng anemia pag mababa ka rin sa vitamin B12. Humahantong din sa paglamig na pakiramdam nyo palaging giniginaw. Pero kung vitamin B12 naman ang kakulangan, may iba pang daing ang pasyente tulad ng mga sumusunod. Madaling dumugo ang mga gilagid. So pag nagtututbrush, palaging dumudugo ang gilagid. Pwedeng hirap dumumi o medyo napapadalas ang pagdumi. Pwede naman na palaging nangihina, irritable, walang ganang kumain, maputla din ang balat, kapos sa paghinga, at mapapansin ang kanyang dila ay namamaga at mapula. Yan kadalasan pag may vitamin B12 deficiency ang pasyente. So far, meron na ba sa inyong natamaan doon sa mga sinabi ko? Kayo po ba'y dinalamig namin na may mga nararamdaman pa na iba? Magpa-check kayo sa doktor ha, huwag kayo mag-self-medicate. Tandaan nyo, ang gabay sa kalusugan ay gabay lang ha. At hindi lang yon, may pangwalo pa, diabetes. Kung kayo po'y mataas ang blood sugar, kung kayo po'y diabetic, lalo na kung ang tagal-tagal na ninyong diabetic at hindi nyo na kukontrol ang inyong blood sugar, chances magkaroon tayo ng problema sa kidney. Ang tawag dyan, diabetic nephropathy. Once na na-damage ang kidney nyo, isa po sa pwedeng idaing ng isang pasyenteng may humihina o sira na ang kidney ay ang panlalamig. Yan. At other symptoms naman ng diabetic nephropathy, pag sinabing nephro, kidney, pati, sakit, di ba? Iba pang maramdaman nyo bukod sa panlalamig, iba na naman, no? Naduduwal, nasusuka, nangangati ang balat, walang ganang kumain, hirap huminga, nakukonfuse o nalilito, at may kasamang swelling of the face, feet, and hands. So yun yung nagkakaroon pa ng manas na tinatawag. So kung papansinin niyo po yung aking paliwanag, lahat sila may daing na parang giniginaw. Pero may iba pa silang nararamdaman na may ugnay nyo doon sa particular na sakit o kakulangan ng vitamina like kulang ng vitamin B12 o kulang lang sa mineral na iron, di ba? So yun ang kagandahan pag naintindihan nyo yung lecture. Ang peripheral neuropathy naman, isa pang kondisyon. Iba po yung nephropathy, nephro. Iba naman yung neuropathy. Ang neuro naman, ang nadadamage mga nerves sa kamay at paa. Kadalasan, bukod sa nanlalamig, pakiramdam mo parang tinutusok-tusok pa, nangangapal. Yun ang matindi. So, kung kayo diabetic, pwede ka magkaroon ng diabetic nephropathy sa kidney. Diabetic neuropathy sa nerve. Diabetic retinopathy sa mata. Di ba? So, ang hirap, di ba? Kaya dapat control ang sugar. Ang masama, kung uminom ka naman ng gamot at hindi ka naman kumain, for example, uminom ka ng gamot sa diabetes o nagsaksak ka ng insulin, pero hindi ka naman kumain ng sapat, halimbawa, o hindi ka kumain totally, pwede ka naman magkaroon ng hypoglycemia, low blood sugar, at pwede ka rin lamigin. So, kita nyo, sa diabetic, for example, diabetic kayo, hindi naman pag mataas ang sugar, automatic lalamigin ka. Pero pag nagkaroon ka na ng complication, pero yung pagbagsak ng sugar nyo, yung mismong pagbagsak at sumobrang baba, pwede ka rin naman lamigin. So, ang hirap, di ba? Pero alam nyo po ba,
ng isa sa common din na dahilan sa mga nagkakaedad na palaging giniginaw ay yung simple lang na solusyon. Alam niyo po yung ano simple? Kung ang problema ay dehydration. So, meron pong tao na kulang lang sa pag-inom ng sapat na tubig sa pang-araw-araw, kaya palagi silang linalamig. So, not being able to warm up may be a sign that you need to drink more water. So, water. So, pwede naman maligamgam o medyo mainit-init na tubig. Ang tubig tumutulong ma-regulate ang body temperature nyo. So, importante ito dahil ang buong katawan natin, ang timbang natin ay 2/3 water. Yan po yan. Pati ang memory natin gumagana dahil din sa water. And lastly, meron po mga tinatawag na anorexia nervosa. Isang uri po to ng eating disorder na yung pasyente, nakakaramdam siya na giniginaw siya. Yung pala, hindi siya kumakain ng maayos dahil sa takot niya na siya ay tataba. Dahil sa sobrang takot, anorexia nervosa, parang ito yata yung kinamatay ni Karen Carpenter, no? So, isa rin yan na pwede nanlalamig ka because of extreme weight loss. Yung gusto mo, pumayat ka ng pumayat dahil takot kang tumaba. Too much diet and too much exercise. Body weight and muscle loss, tulad na sinabi ko, nagkukos yan ng pag mababatimbang mo, kulang ka sa muscle, kulang ka sa fats, giginawin ka. Ganun na nangyayari sa may anorexia nervosa. So, anong conclusion nitong lecture na to? Number 1, very simple. Kung meron kang panlalamig, please consult your doctor. Bakit? Pag nalaman natin yung reason kung bakit ka nanlalamig, na-figure out ng doktor kung ano dapat gawin, mabibigyan ka ng proper treatment. Okay? Hi! Mag-iHeart GSK kung nagustuhan niyo po yung aking lecture. At huwag kalimutan, mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. At huwag niyong kalimutan na rin mag-invite ng mga friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Ha? So, alam niyo naman knowledge is important pagdating sa health. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!